tatalakayin ngayon ay ang liham ni Dr. Jose Rizal sa mga kadalagahan sa Malolos, Bulacan. Ano nga bang meron sa Malolos? Alamin natin. Noong ika-22 Pebrero taong 1889, isinulat ni Jose Rizal noong siya ay naninirahan sa London ang kanyang liham sa mga kadalagahan sa Malolos ayon sa kahilingan ng kanyang kaibigan na si Marcelo H. del Pilar. Isinalin niya ang liham sa wikang Tagalog dahil isa ito sa kanyang pagpuri at paggalang sa katapangan. Ipinamalas ng mga ito sa mga pagsusulong ng karapatan sa edukasyon ng isang di karaniwang hakbang sa maraming kababaihan noon. Ayon sa kanyang liham, nang aking sulatin ang Noli Me Tangere, tinanong ko laon ko ang puso ang dalagay karaniwan kaya dyan sa ating bayan. Matay kumang sinaliksik yaring alaala, matay kumang pinangisa-ngisa ang lahat ng dalagang makilala sa pulsa pagkabata. Ay mangisang-isa lamang ang aking sumuguing larawan, aking ninanasa. Tunay at labis ang matamis na loob, ang magandang ugali, ang binibining anyo, ang mahinhing asal, ngunit ang lahat ng ito'y laguing nahahaluan ng lubos ng pagsuyo at pagsunod sa balang, sabi o hiling ng nangangalang amang kaluluwa. Tila baga ang kaluluwa ay may iba pang ama sa Diyos, dala ng malabis na kabaitan, kababaan ng loob o kamangmangan. Kaya anaki, mga lantang halaman sibol at laki sa dilim, mamulaklak may walang bango, mabunga may walang katas. Iyan ang sabi ni Jose Rizal. Sa unang bahagi ng liham, tinanong ni Rizal ang sarili kung likas at laganap nga ba ang katapangan sa mga kababaihang Pilipino. Dahil sa tanong na ito, hinalungkat niya ang kanyang mga alaala mula sa pagkabata at sa huli ay napagtanto na bagamat maraming mga babae na maganda ang ugali, mapagkumbaba at malinis ang kalooban. Karamihan sa mga ito ay sunod-sunuran lamang sa mga praile. Kaya't noong nabalitaan niya ang nangyari sa Malolos, nagdiwang siya sapagkat alam ni Rizal na ang paglaban at pagpetisyon ng mga kababaihan sa Malolos ay ang unang hakbang sa pagsusulo ng paglaban para sa bayan. Dahil sa pagpapakita nito ng mabuting halimbawa sa iba pang mga Pilipino na naghihintay na mamulat ang mata sa katotohanan. Ngayong nagpakita kayo ng mabuting halimbawa sa kapwa, dalagang nagnanasang paris niyong mamulat ang mata at mahango sa pagkalugami. Sumisigla ang aming pag-asa, inaaglahi ang sakuna sa pagka at kayo'y katulong na namin. Panatag ang loob sa pagtatagumpay. Ang babaeng Tagalog ay dinapayuko at luhod, buhay na ang pag-asa. Sa panahong sasapit na ang inang katulong sa pagbulag sa anak ng pagpapalakihin sa alipusta at pagayop. Napagkilala din ninyo na ang utos ng Diyos ay iba sa utos ng pare, na ang kabanalan ay hindi ang matagal na luhod, mahabang dasal, malaking kwintas, libaguing kalmin, kundi ang mabuting asal, malinis na loob at matuid na isip. Di masasabi ng puno o pari na sila lamang ang mananagot ng maling utos. Binigyan ng Diyos ang bawat isa ng sariling isip at sariling loob, upang ding mapagkilala ang liko at tapat, para parang inaanak ng walang tanikala, kundi malaya at sa loob at kaluluway walang makasusupil. Bakit kaya ipapaalipin mo sa iba ang marangal at malayang pag-iisip? Duwag at mali ang akala na ang bulag na ang pagsunod ay kabanalan at kapalaluan ang mag-isip-isip at magnilay-nilay. Dahil ayon kay Rizal,
Ang mithiin ng mga kadalagahan ng malolos para sa karunungan ay patunay na pagkamulat sa tunay na kahulugan ng kabanalan, nakatuon sa kabutihang asal, malinis na kalooban at matuwid na pag-iisip. At may 5 susing salita. Una, ang pagpayag at pagbibigay ng pondo ni Gobernador General Weyler para sa pagpapagawa ng paaralan sa gabi. Dito, may 20 kababaihan ang nagnanais na ipaglaban at marinig ang pinagtutungkulan ng nasasabing liham. Inilarawan ni Teodora Sandico bilang mahinhin kay General Weyler. Ngunit matatapang, masigasig at anak ng kilalang angkan sa Malolos. Ukol sa paghingi ng permiso para mabuksan ang isang panggabing paaralan. Ang dahilan kung bakit nais nilang ipatayo ang paaralan dahil para ito sa mga kababaihan upang matuto at makapag-aral. Ngunit, hindi sumang-ayon si General Weyler sa pagpapatayo ng paaralan. Lingid sa kaalaman ng mga nasa katungkulan, hindi ito naging sanhi sa pagkawala ng pag-asa ng mga kababaihan, bagkus ipinagpatuloy pa rin nila ang paghingi ng permiso. At lumipas ng panahon, dumating ang araw kung saan sila pinagbigyan ng kondisyon at nung nalaman nila ang balita, nagdiriwang ang kanilang damdamin. Sa tuwa, lubos na ang pagpapasalamat nila sa napakalaking biyaya na binigay sa kanila ng Poong May Kapal. Dito, pinapakita ang pangyayaring kasaysayan ng Pilipinas. Pinapakita lamang ang katatagan, determinasyon ng isang Pilipina. Ang pagiging dalagang Pilipina ay pagiging katulad ng mga kababaihan ng Malolos. Sana malinawagan tayo kung paano tayo magiging makabayan bilang isang babae. Ang pangalawang susing salita ay patungkol sa kababaihan bilang mga ina at ang impluensya sa mga bata. Kadalagahan, punlaan ng bulaklak na mamungay, dapat ang babae magtipon ng yaman may pamamana sa lalaking anak. Ang inang walang may tuturo kundi ang lumuhod, humalik ng kamay, huwag magantay ng anak ng iba sa dungo o alipustang alipin. Tinalakay din ni Rizal ang papel ng mga kababaihan bilang mga ina na siyang nagpapalaki sa susunod na lahi ng mga Pilipino. Kinuwestiyon niya ang uri ng mga mamamayan na mabuo ang ina na magpapalaki sa kanila ay walang alam kundi magdasal at magnobena lamang. Hindi niya ito sinasabi bilang pamamaliit sa kapasidad ng mga kababaihan. Sinabi niya ito dahil alam niyang lubhang masunurin ang mga Pilipina at ugaling ito ay siyang dahilan kung bakit siya madaling mamanipula ng simbahan. Kung ano man ang ipinakita ng ina sa kanyang mga anak ay sumasalamin din ito sa kanyang mga anak. Gisingin at ihanda ang loob ng anak sa balang mabuti at mahusay na akala. Pagmamahal sa puri, matapat at timtimang loob, maliwanag na pag-iisip, malinis na asal at pagpipigitagan sa may kapal. Ito ang ituro sa anak. Karawagan at isang kamalian ang maniniwala na ang pagkabanal ay kinabibilangan ng bulag at pagsunod. Ginawa tayo ng Diyos sa kanyang imahe at pagkakatulad at hindi niya nais tayo ay niloloko o ginawang ututo. Sa aking pananaw, ang akdang ito ay ginawa niya upang lubos ang malirip ng mga kababaihan ang kalagahan nila bilang mga unang impluensya o tagahubog ng bawat batang ipinanganak, maging babae man o lalaki ito. Nais kasi ni Rizal na mamulat ang mga kababaihan sa tunay na imahe ng Diyos. Hindi sa imaheng na ipinakita sa kanila ng mga praile. At ang pangatlong susi ng salita ay patungkol sa simbahan at mga praile. Napagkilala din ninyo na ang utos ng Diyos ay iba sa utos ng pari, na ang kabanalan ay hindi ang matagal na luhod, mahabang asal, malaking kwintas, at libaging kalmen, kundi ang mabuting asal, malinis na loob, at matuwid na isip. Ayon kay Rizal, ano ang maipamamana ng isang ina sa kanyang anak
kung ang tanging alam lamang niya ay sumunod sa idinidikta ng simbahan. Wala raw ibang milagrong gawa ang Diyos, ngunit isang kaunghangan na ipinaluloko sa mga kababaihan upang sila ay sambahin, panigan at paniwalaan. Ang anumang maling pag-uugali ng isang tao ay bunga ng pagpapalaki. Ang pagpapalaking nagmula sa paggabay at aral ng isang ina. Ang ina, sapagkat sa panahong iyon tanging ang ina lamang ang nasa tahanan upang mag-alaga ng kanyang anak. Kaya walang ibang tulak sisihin kung hindi ang ina na sa pakiwari ni Rizal ay ang siyang pinagmulan ng maruruming pag-uugaling natutuhan sa paglaki na binitbit at naging batayan ng kanyang pagkatao, nabuhat sa turo ng simbahan at ng mga bumubuo nito. Simbahan na nagturo sa ating manalig sa kabanalan sa pamamagitan ng mga kura at prailing namamahala rito. Sumampalataya sa pinaniniwalaan at pinananaligang Diyos ng awa. Anong uri ng kabanalan? Sino ang pinananaligan at pinaglilingkuran ng kabanalang ito? Ang humalik sa kamay ng praile? Ang lumuhod at magdasal ng paulit-ulit? Ubusin ng salapi sa pag-aabuloy sa simbahan at pag-aalay para sa naisipagdasal? Ang kabanalan ay pagtulong sa nangangailangan. Ang pakikinig sa panaghoy, samot daing ng mga kapuspalad, ang maghain sa mga nagugutom, taliwas sa ginagawa at pinakilala sa atin ng simbahan ng mga nag-ahari ang mga Kastila. Silang hindi nakikinig sa naghihirap, silang binubusog lamang ay ang sarili. Mga prailing lumalangoy sa yamang hinugot sa dugo at pawis ng masang Pilipino. Maging ang anak ng Diyos na si Jesus, sang-ayon sa tala ng kanyang buhay, sa Biblia ay hindi kailanman nagpabayad sa kanyang ipinagdasal, sa kanyang tinutulungan at sa kanyang sasakupan. Bagkus siya ay taos-pusong naglilingkod ng walang hinihinging anumang kapalit. Ngunit bakit ang mga praile, maging ang ibang mga pari sa panahon ngayon, ay may hinihinging halaga sa tuwing sila ay kakailanganin ng mga may sakit, nangangailangan ng espiritual na panalangin at kung ano pang sakramentong dapat sundin ng mga tinatawag na Romano Katoliko. Sabihin pa na ang mga salaping kanilang kinokolekta ay makapagliligtas ng kaluluwa kahit pa may kapalit ng makailang ulit na pagdarasal. Maski ang pagbabasbas ng kasindaming tubig sa dagat ng kabanal-banalang tubig ay hindi makapaglilinis ng maruming kalooban at makasalanang katawang lupa ng kung sino man. Ang lahat ng ginagawa ng mga praile ay taliwas sa pinag-uutos ng Diyos. Isang kabalintunaang ang mismong nagpapalakad ng aral ay siyang sumisira at hindi kailanman natutong sumunod sa kanilang ipinapanukala. Sang-ayon kay Rizal, ang ina ay dapat na magpalaki ng anak na nakikita ang tunay na Diyos. Diyos na hindi nasusuhulan, Diyos na di saking sa salapi, Diyos na ama ng lahat na walang kinikilingan, Diyos na hindi nagpapaasa sa pinaghirapan ng iba, na hindi nagsasaya sa kabila ng pagdurusa ng iba, at Diyos na hindi nagtuturo ng mali. Dapat na ituro sa mga anak ang pagmamahal sa puri, patapat at timtimang loob, maliwanag na pag-iisip, malinis na asal, maginoong kilos, pag-ibig sa kapwa at pagtanggap sa poong may kapal bilang bahagi ng ating buhay. At dahil ang buhay ay puno ng pigati at sakuna, patibayin ang loob sa anumang hirap, patatagin ang loob sa anumang hamon ng panahon, sapagkat walang aasahan ng ina sa isang anak na pinalaki sa likong pananaw sa buhay, sa ngalan ng mga prailing makasalanang lubos. At ang pang-apat na susing salita patungkol sa tungkulin na dalaga at asawa at ang kakayahan ng mga kababaihan. Ayon sa liham ni Rizal, bakit kaya baga di humiling ang dalaga sa iibigin ng isang marangal at mapuring ngalan, isang pusong lalaking makapag-ampon sa kahinaan ng babae, isang marangal na loob na di papayag magkaanak ng alipin. Pukawin sa loob ang sigla at sipag, maginoong asal, mahal na pakiramdam, at huwag isuko ang pagdadalaga sa isang mahina at kayuming puso. Kung magiging asawa na, dapat tumulong sa lahat ng hirap, palakasin ang loob ng lalaki,
humati sa panganib, aliwin ang dusa, at aglahiin ang hinagpis at alalahaning lagi na walang hirap na di mababata ng bayaning puso. Ang walang papalit pang pamana sa pamanang kaalipustahan at kaalipinan. Binigyan diin ni Rizal ang tungkulin ng dalaga at asawa. Huwag lamang tumingin sa itsura ng isang lalaki dahil hindi alam kung ano ang tunay na motibo nito sa isang dalaga, bagkus subukan at alamin muna ang isang binata kung ito ba ay isang marangal na lalaki, masipag, maginoo, at tutulungang ipaglaban ang iyong dignidad at halaga sa lipunan bilang isang babae. Isa pang inilahad ni Rizal sa kanyang liham na mulatin ang mata ng anak sa pag-iingat at pagmamahal sa puri, pagbigay sa kapwa sa tinubuang bayan at sa pagtupad ng ukol. Ulit-uliting matamisin ang mapuring kamatayan sa lipustang buhay. Kaugnay nito, inilarawan niya ang katangian ng kababaihan sa Europa at bilang halimbawa ay pinakita ang babaeng Esparta bilang huwaran ng pagiging mabuting ina. Ipinayo rin ni Rizal na gamitin ang halimbawang ito upang maitaguyod ang isang anak na marangal at pagtanggol sa bayan. Dahil sa ginawang paglaban sa karapatan ng mga kababaihan ng malolos, na pagsulungin ang kanilang karapatan na makapag-aral, ay nagkaroon na rin ng lakas ng loob ang iba pang mga kababaihan, na kaya rin nilang lumaban sa mapang-abuso at mapangahas ng mga prayle. Dahil sa maling pagmanipula nila gamit ang simbahan. Bukod sa tamang asal, dapat ding ituro ang pagmamahal sa bayan, karangalan, at katapatan sa tungkulin. Higit pa rito, ang kahalagahan ng edukasyon at pag-aaral sapagkat ang kamangmangan para sa kanya ay isang dahilan ng pagkakaalipin sapagkat kung ano ang isip ay gayon din ang tao. 7 mensahe ni Rizal sa mga kababaihang taga-Malolos noong ika-2 ng Disyembre 1888. Isang pangkat ng kababaihan ang iginiit sa pamahalaang Kastila ang kanilang hangarin makapag-aral. Nang mabalitaan ito, sinulat sila ni Jose Rizal ng liham na naglalaman ng 7 habilin na para sa kanya ay dapat magsilbing panata ng bawat Pilipina. Bilang pag-alala sa anibersaryo ng pagkasilang ni Rizal, narito ang mga pagsasalarawan ng mga habiling ito, kalakip ng orihinal na mensahe ni Rizal na nasa lumang Tagalog ang bersyon, isinakonteksto para sa ating panahon. Una, ang ipinagiging taksil ng ilan ay nasa kaduwagaan at kapabayaan ng iba na isinalin sa Tagalog na ibig sabihin, nagiging taksil ang ilan dahil sa kaduwagan at kapabayaan ng iba. Ang ikalawa, ang inaalipusta ng isa ay nasa kulang ng pagmamahal sa sarili at nasa labis ng pagkasilaw sa umaalipusta na isinalin sa Tagalog na ibig sabihin, ang taong nagpapaalipusta ay kulang ng pagmamahal sa sarili at labis na nasisilaw sa umaalipusta. Ang ikatlo, ang kamangmangay kaalipinan sapagkat kung ano ang isip ay ganoon ang tao, taong walang sariling isip ay taong walang pagkatao. Ang bulag na tagasunod sa isip ng iba ay parang hayop na sunod-sunod sa tali. Na isinaling sa Tagalog, ang kamangmangan ay pagkaalipin sapagkat kung ano ang isip ay ganoon ng tao. Ang taong walang sariling isip ay taong walang pagkatao. Ang bulag na tagasunod sa isip ng iba ay parang hayop na sunod-sunod sa tali.
Ang ikaapat, ang ibig magtago ng sarili ay tumulong sa ibang magtago ng kanila, sapagkat kung pabayaan mo ang inyong kapwa ay pababayaan ka rin naman. Ang isa-isang tingting ay madaling baliin, nguni at mahirap baliin ang isang bigkis na walis. Naisinahin naman sa Tagalog na ibig sabihin, kapag nagtago ka, para mo na rin hinihimok ang ibang magtago rin, dahil kung pabayaan mo ang iyong kapwa ay pababayaan ka rin naman. Madaling baliin ang nag-iisang tingting, pero mahirap baliin ang isang bigkis na walis. Ang ikalima, kung ang babaeng Tagalog ay di magbabago, ay hindi dapat magpalaki ng anak, kundi gawing pasibulan lamang. Dapat alisin sa kanya ang kapangyarihan sa bahay, sapagkat kung dili magkakanulang, walang malay asawa, anak, bayan at lahat. Naisinaling naman sa Tagalog na ibig sabihin, kung hindi magbabago ang babaeng Tagalog, hindi siya dapat magpalaki ng anak at sa halip ay gawing paanakan lamang. Dapat alisin sa kanya ang kapangyarihan sa bahay, sapagkat kung hindi ay walang malay niyang ipapahamak ang asawa, anak, bayan at lahat. Ang ikaanim, ang tao'y inaanak na paris-paris, hubad at walang tali, di nilalang ng Diyos upang maalipin, di binigyan ng isip para pabulag at di hinahayaan ng katuwiran at ng maulol ng iba. Hindi kapalaluan ang di pagsamba sa kapwa-tao, ang pagpapaliwanag ng isip at paggamit ng matuwid sa anumang bagay. Ang palaloy ang napapasamba, ang bumubulig sa iba, at ang ibig paniigin ang kanyang ibig sa matuwid at katampanan. Na ibig sabihin naman sa Tagalog ay ipinanganak ang tao na pare-parehong hubad at walang tali. Di sila nilikha ng Diyos upang maalipin, di binigyan ng isip para magpabulag, at di biniyayaan ng katwiran upang maloko ng iba. Hindi pagmamataas ang hindi pagsamba sa kapwa-tao, ang pagpapaliwanag ng isip at pagiging tuwid sa anumang bagay. Ang mapagmataas ay ang nagpapasamba, ang nambubulag sa iba, at ang ibig panaigin ang kanyang gusto sa matuwid at tama. Ang ikapito, liningin ninyong magaling kung ano ang relihiyon tinuturo sa atin. Tingnan ninyong mabuti kung iyan ang utos ng Diyos o ang pangaral ni Kristong panglunas sa hirap ng mahirap. Pangalaw sa dusa ng nagdudusa, alalahanin ninyo ang lahat ng sa inyo'y tinuturo, ang pinapatunguhan ng lahat ng sermon, ang nasa ilalim ng lahat ng misa, nobena, pintas, kalmen, larawan, milagro, kandila, Korea at iba-iba pang iginigiit. Inihihiyaw at sinusurot araw-araw sa inyong loob, tainga at mata, at hahanapin ninyo ang puno at dulo, at saka iparis ninyo ang relihiyong sa malinis na relihiyon ni Kristo. At tignan kung hindi ang inyong pagkakristyano ay paris ng inaalagaang gatasang hayop o paris ng pinapatabang baboy, kaya na di pinapatabang alaalang sa pagmamahal sa Kanya, kundi maipagbili ng lalong mahal at ng lalong masalapian. Naisinani naman sa Tagalog na ibig sabihin, pagnilayan ninyong maigi kung ano ang relihiyong itinuturo sa atin, tingnan ninyong mabuti kung iyan ba talaga ang utos ng Diyos o ang pangaral ni Kristong panlunas sa hirap ng mahirap. Pang-aliw sa dusa ng nagdurusa, alalahanin ninyo ang lahat ng tinuturo sa inyo. Ang pinatutunguhan ng lahat ng sermon, ang nasa kaibuturuan ng lahat ng misa, nobena, pintas, eskapularyo, larawan, milagro, kandila, sinturon at iba't iba pang ginigiit. Inahihiyaw at idinidiin araw-araw sa inyong loob, tainga, mata, hanapin ninyo ang punot dulo at ihambing ninyo ang relihiyon sa malinis na relihiyon ni Kristo. At tignan kung ano ang inyong pagkakristyano ay
kapareho ng inaalaga ang gatasang hayop o kaya ng pinagtatabang baboy na pinapataba hindi dahil sa pagmamahal sa kanya, kundi upang may pagpili ng mas mahal at ng mas lalong pagkakitaan. Ang konklusyon ng liham na ito ay nabanggit nga sa panimula na kahit abala siya sa pagkokomentaryo ng libro ni Morga ay kanyang binigyang pansin itong pagsulat ng liham na kahilingan ni Marcelo H. Del Pilar. Dahil nang mabasa niya ito, ay nagkaroon siya ng motibasyon upang gawan ito ng isang liham at talagang humanga sa kanilang matapang na hakbang at hadikain na makapag-aral. Tandaan na ito ay isang panahon kung saan ang mga kababaihan ay karaniwang na stereotipo bilang may bahay nang hindi nangangailangan ng formal na edukasyon at aktibong papel sa lipunan. Dahil sa ginawang petisyon para sa karapatan ng mga kababaihan sa edukasyon ay nakatulong ng makamit patuloy na nangyayari at binigyan ng pansin na dapat rin na makapag-aral ang mga kababaihan. Dahil rito, parte na ng isang kasaysayan ang opinyon at talino ng isang kababaihan.